بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanin nawa na huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito na naman ang pang-apat na episode ng ating pag-aaral dito sa aklat na pinamagatang Ma la yasi'ul muslima jahlo, mga kaalaman na kung saan hindi maaaring ipagpawalang bahala ng isang Muslim. Kahapon natalakay natin yung ilan sa mga dapat paniwalaan dito sa paniniwala sa kabilang buhay, na kung saan sinasabi natin ang pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa kabilang buhay ay isang mabisang paraan upang tayo ay maging maingat sa ating mga gawain at mga pananalita dito sa daigdig, sapagkat nagkakaroon tayo ng pag-iingat dahil alam natin na mayroong kabilang buhay na kung saan lilitisin nga ang lahat ng mga ginagawa natin at maging ang ating mga sinasabi dito sa daigdig. So yun ang tinalakay natin kahapon, at patuloy tayo dito sa pagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa kabilang buhay, yung mga dapat nating paniwalaan sa kabilang buhay. Sinabi rito na kabilang sa dapat nating paniwalaan patungkol sa kabilang buhay ay al-imanu bil hisabi alal a'mal wa nashri dawawin wa wad'il mawazin wa man thaqulat mawazinuhu faza wa man khaffat khasira. Sabi rito, dapat din maniwala ang isang Muslim na mayroong paglilitis sa kabilang buhay na kung saan bibilangin ang ating mga gawain dito sa daigdig, masama man o mabuti. At bawat tao ay kanyang matatanggap ang kanyang listahan na kung saan nakasulat ang kanyang mga ginawa. At kapag ito ay tinimbang na, itong ating mga gawain, at naging mabigat ang mabuting gawain ng isang tao, so ito ay hudyat na ang tao na yun, na kung saan naging mabigat ang kanyang mga mabubuting gawain, ay tagumpay siya sa kabilang buhay. Ngunit doon naman sa mga magiging magaan o di kaya kakaunti yung timbang ng kanyang mga gawain, sila naman ay mapapabilang doon sa mga talunan na kung saan sila yung mga tao na hindi ipagkakaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran. Pagkatapos na timbangin, pagkatapos na timbangin yung ating mga gawain, dadaan naman tayo sa isang pagsubok sa kabilang buhay na kung saan ito yung tinatawag na al-murur ala sirati biqadari a'malihim. Dadaan tayo doon sa tulay na kung saan isa rin itong pagsubok sa mga tao doon sa kabilang buhay upang malaman nila kung ano ang resulta ng kanilang mga gawain dito sa daigdig. Kung kaya, ang mga tao na kung saan naging maingat sa buhay nila dito sa daigdig at nakarami sila ng mga mabubuting gawain, ay magiging madali sa kanila ang pagtawid doon sa tinatawag na sirat o di kaya tulay, na sa ilalim nito ay nagliliyab na apoy ng imperno. So yun ang ibig sabihin na as-sirat, na kung saan tatawid tayo dito, lahat ng tao ay makakatawid dito sa tulay na ito,
na depende sa kalagayan ng ating mga ginawa dito sa daigdig. Kung kaya sinasabi natin, kapag marami ang nagawa nating kabutihan, o di kaya kabilang tayo sa mga taong mapalad sa araw na yaon, ay magiging madali sa atin ang pagtawid sa tulay na iyon. Subalit, kung tayo naman ay nagmalabis sa paggawa ng kasamaan dito sa daigdig, ay magiging mahirap sa atin ang pagtawid sa tulay na iyon. Famang salaha amaluhu jawazahu ilal jannah. Sabi rito, kapag ang tao natatawid doon sa tulay na iyon, ay tagumpay ang kanyang mga gawain, so siya ay makakatawid patungong paraiso. So yan po. Ibig sabihin, habang tayo ay tumatawid doon, kapag tayo ay nakatawid, so ito ay hudyat na tayo ay makakarating sa paraiso. Subalit, wa illa sakata fi jahannam. Ngunit kung hindi naman tayo palarin at tayo ay makatawid doon sa tulay na iyon, ay mahuhulog tayo doon sa kanyang ilalim na kung saan ito ay ang imperno. So yan ang kabilang sa mga dapat nating paniwalaan sa kabilang buhay. Isa rin sa dapat nating paniwalaan sa kabilang buhay, al-imanu bil jannati wa na'imiha alladhi la yafna wa a'zamuhu an-nadharu ila wajhillahil karim wa hululi ridwanihi alaihim. So kabilang din sa dapat nating paniwalaan sa kabilang buhay ay yung paniniwala na sa kabilang buhay mayroong paraiso na kung saan ito ang magiging tahanan ng mga mananampalataya. At itong paraiso ay naglalaman ng iba't ibang uri ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na makakapasok nito. Ito yung paraiso na siya ang magiging kasagutan sa lahat ng hinihiling ng tao dito sa daigdig na kung kaya hindi niya nakamit sapagkat alam natin ang buhay dito sa daigdig ay sadyang nakatakda kung ano ang ipagkakalob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga matataas na layunin ng tao katulad ng sana hindi ako magkasakit, sana hindi ako mamatay, sana hindi ako mawala ng kayamanan. Lahat ng ito ay imposible na mangyari dito sa daigdig. Subalit, kapag tayo ay pinalad at tayo ay nakapasok sa paraiso, lahat ng ito ay ating matatagpuan doon sa loob ng paraiso. So yan po ang kabilang sa dapat nating paniwalaan sa kabilang buhay, yung mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga mananampalataya na makakapasok sa paraiso. At ang pinakamalaking biyaya na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya sa paraiso ay yung makita natin, masilayan natin mismo ang ating tagapaglikha. So, ibig sabihin, sa kabilang buhay mga kapatid, ang mga makakapasok sa paraiso ay kanilang masisilayan mismo ang ating tagapaglikha. Yan ang pinakamataas na biyaya, karangalan na ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay mapabilang tayo sa mga tao na kung saan kanilang masisilayan ang ating tagapaglikha sa paraiso. Kabilang din sa dapat paniwalaan ng isang Muslim patungkol sa paniniwala sa kabilang buhay ay maniwala tayo na mayroong imperno na kung saan naglalaman ng iba't ibang matitinding kaparusahan. So dapat tayong maniwala na mayroong imperno sa kabilang buhay na ito na naman ang magiging tahanan ng mga nagmalabis dito sa daigdig na kung saan wala silang ginawa rito kundi magkasala at sumuway sa ating dakilang tagapaglikha. So itong imperno, gaya ng nabanggit natin, naglalaman ng iba't ibang kaparusahan, walang pahinga ang mga taga rito sa parusa na ibinibigay sa kanila araw-araw. At hindi sila mamamatay, no? At hindi naman sila mabubuhay sapagkat napakasakit ang kanilang kalagayan. At sila ay mananatili roon, lalong-lalo na ang mga taong namatay, na sila ay nagtatambal sa Diyos. Yung mga tao na namatay at hindi na tumigil sa paggawa ng shirk, yung tinatawag natin na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan o di kaya yung pagtatambal sa Diyos, no? So sila yung mananatili sa impyerno habang buhay sapagkat ito ay pinatunayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah
wa ma'wahu jahannam. Katunayan silang mga namatay o mamamatay na hindi nila iniwan ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkakait sa kanila ang paraiso at ang impyerno ang kanilang magiging hantungan. So, mananatili sila roon sa impyerno, yung mga taong namatay na hindi tumitigil sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, nawa ay iligtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa shirk na ito o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya kailangan ng isang Muslim na maintindihan, maunawaan kung ano ang iba't ibang uri ng shirk o di kaya iba't ibang uri ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi lang pagtatambal kay Allah ang sumasamba ka ng rebulto, sumasamba ka ng buwan o kaya anumang mga sinasamba dyan, bagkos lahat ng gawain na pagsamba na kung saan ito ay natatangi lamang sa tagapaglikha, kapag ito ay ginagawa natin, ito ay kabilang sa shirk. Katulad halimbawa na humihingi ka ng kapatawaran sa mga nakalibing doon sa libingan na ang paniniwala mo sila ay malalapit sa Diyos. Yung doon ka humihingi ng tulong, payo, guidance sa mga nakalibing sa mga libingan, no? Ito ay kabilang din ito sa shirk na kung saan mahigpit na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung maniwala ka sa mga manghuhula na alam natin na walang nakakaalam sa mga magaganap sa mga susunod na araw, mga susunod na buwan, mga susunod na taon, maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit naniniwala ka na mayroong mga tao na maaari nilang ipaliwanag sa iyo o sabihin sa iyo ang mga mangyayari sa iyo sa susunod na panahon. Ito yung tinatawag natin ng mga manghuhula. So huwag tayong gagawa ng ganyan sapagkat yan ay kabilang sa mga gawain na hindi mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang datnan ng kamatayan sa ganyang kalagayan. So, yun na nga ang impyerno, talagang ito ay matindi na lugar na kung saan itatapon ang mga makasalanan at mayroon naman sa mga makasalanan na papasok sa impyerno, subalit maaari rin sila makalabas dahil ang kanilang itatagal sa impyerno na yaon ay depende lamang sa kanilang nagawang kasalanan. Ito yung mga tao na mga mananampalataya na hindi naman sila nagtatambal sa Diyos, subalit mayroon silang mga pagkakamali na kung saan hindi pinatawad sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala bago sila mamatay, kung kaya dadaan sila sa impyerno para pagdusahan itong kanilang mga kasalanan. Subalit lalabas din sila sa impyerno sa takdang panahon kapag napagbayaran na nila yung kanilang mga kasalanan. Kabilang sa mga dapat nating paniwalaan din dito sa paniniwala sa kabilang buhay ay ang pagpasok, no? Ang pagpasok ng mga tao sa paraiso, ito ay sa kadahilanan na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, no? Habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya na papasukin sila sa paraiso sapagkat wala silang ginawa dito sa daigdig kundi sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtiis doon sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagtimpi doon sa mga kasalanan na hindi nila magawa. So alam natin sa buhay natin mga kapatid na lagi nating nararamdaman sa sarili natin yung katamaran kapag ang gagawin natin ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat nariyan si Shaytan na inuudyok niya yung tao na hindi gumawa ng mabuti. So dahil nilalabanan natin ito, tinitiis natin, nagsasabar tayo at nilalabanan natin si Shaytan at patuloy tayong gumagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit napakasarap ang tulog natin sa madaling araw, kahit na nakakaramdam tayo ng gutom sa Ramadan, kahit gumagastos tayo ng pera sa Hajj at anumang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan ng pagtitiis, tinitiis natin kung kaya bilang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, makakapasok tayo ng paraiso.
Dito naman sa mga mapupunta sa impyerno, ang kanilang pagpasok sa impyerno ay isang pagpapakita ng pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sinabi na niya na ang sinuman hindi sumunod sa kanya at walang ginawa dito sa daigdig kundi magkasala, so bagay sa kanila ang impyerno. So bilang makatuwirang batas ng ating tagapaglikha, kaya ang mga makasalanan ay dapat silang manirahan sa impyerno. So yan po ang paliwanag doon sa panglima sa haligi ng pananampalataya, yung tinatawag natin na paniniwala sa kabilang buhay. So dito naman tayo sa pang-anim, sa haligi ng pananampalataya, yung sinasabi natin al-iman bil qadar, ang paniniwala sa tadhana o di kaya kapalaran o di kaya destiny. So ano ang ibig sabihin na paniniwala sa kapalaran? Ito yung sinasabi niya, wal imanu bi anna kulla ma yaqa'u fil kauni huwa bi ilmi Allah ta'ala wa taqdirihi wa mashi'atihi wa khalqihi fala yaqa'u illa ma sya'a wa qada wa maratibul qadri arba'. So ito tandaan natin ano ang tunay na paliwanag sa al-qadar o tinatawag natin na kapalaran, destiny. Sinasabi rito na siya ang paniniwala o taimtim na paniniwala na kung saan lahat ng nangyayari dito sa daigdig, lahat ng nangyayari, masama o mabuti na nangyayari dito sa daigdig na ito, ay yaqa'u huwa bi'ilmi Allah ta'ala. Ito ay nangyayari na kung saan alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nangyayari dito sa daigdig, no? Wa taqdirihi, at itong pangyayaring ito, lahat ng nangyayari dito sa daigdig ay alinsunod sa takdir ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang batas o di kaya yung kanyang kagustuhan, no? Pahintulot, sapagkat walang mangyayari dito sa daigdig na maliban na lamang na ito ay nasa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kontrolado niya ang lahat ng nangyayari dito. Wa masyiatihi, at lahat ng nangyayari dito ay alinsunod sa kanyang kagustuhan. Alinsunod sa kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, walang mangyayari kapag hindi ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit lahat ng tao ay gustuhin nila na mangyari ang isang pangyayari, subalit kapag hindi ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi mangyayari. Gayon din, kahit lahat ng tao ayaw nila mangyari ang isang pangyayari, subalit kapag ito ay ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari, ay wala tayong magagawa at ito ay mangyayari. So, yan ang ibig sabihin na al-qadar. Sinabi niya, may apat na level o kaya may apat na kailangan natin maintindihan dito sa al-qadar na ito. No? Una, yung al-ilm. Huwa al-imanu bi anna Allah ta'ala ya'lamu kulla shay azalan wa abadan jumlatan wa tafsila. Ang ibig sabihin, dapat maniwala tayo na ang lahat ng nangyayari dito sa daigdig ay naroon na sa kaalaman ng tagapaglikha. Alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng nangyayari dito. Mula't simula pa, hindi pa nangyayari ang mga mangyayari dito sa daigdig, ay alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan wa tafsila. Ibig sabihin, ang pangkalahatan na mangyayari dito sa daigdig ay alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang detalyado na mangyayari bukas, makalawa, sa ganitong araw, sa ganitong buwan, sa ganitong taon, lahat alam na yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa sa mga maratib o di kaya dapat nating paniwalaan dito sa al-qadar. No? Pangalawa, al-kitaba. Wahiya al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba maqadira kulli shay'in fi lawhil mahfuz qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Dapat din tayong maniwala na dito sa al-qadar na ito o tadhana ay naisulat na, no? Nakasulat na doon sa tinatawag natin na lawh mahfuz, na kung saan doon nakatala ang lahat ng mangyayari dito sa daigdig bago likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan.
sa loob ng 50 years. Ibig sabihin, bago magkaroon ng mundo, bago magkaroon ng mga kalangitan, mga kalupaan, nakasulat na dun sa Lawh Mahfuz ang lahat ng magaganap dito sa mundong ito sa loob ng 50 years. Ibig sabihin, bago likhain ni Allah ang kalangitan at kalupaan, before 50 years, nakatakda na, nakasulat na doon sa Lawh Mahfuz ang lahat ng mangyayari. So kailangan alam natin yan at nakatanim sa ating puso't isipan na ganyan ang kalagayan ng Al-Qadar. Pangatlo, Al-Mashi'a. Ibig sabihin Al-Mashi'a, wahiya al-imanu bi anna kulla shay'in bi mashi'atillahi ta'ala. Ang maniwala tayo na lahat ng nangyayari dito sa buhay natin, dito sa daigdig na ito, ay alinsunod sa pahintulot at kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi natin, walang mangyayari na hindi ipahihintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit lahat ng tao ay pigilan nila ang isang pangyayari, subalit kapag ito ay ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari. At gayon din, kahit ang isang pangyayari ay ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit lahat ng tao ay magsumikap upang mangyari, ang pangyayaring yaon ay hindi mangyayari hanggat hindi ipinahihintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang pangatlo na dapat nating unawain dito sa Al-Qadar. Pang-apat, yung Al-Khalq. Wa huwa al-imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay. Dapat tayong maniwala na lahat ng mga nangyayari dito sa daigdig ay gawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ang apat na maratib o di kaya pangkat na dapat nating matutunan dito sa tinatawag natin na paniniwala sa Al-Qadar o di kaya destiny. Okay. Mayroon siyang dagdag na paliwanag. Sabi niya, wa kullu insanin lahu mashi'a wa ikhtiyarun fi af'alihi ba'da an hadahu Allah ta'ala as-sabilain. وبين له الطريقين ومع ذلك لا يخرج عما علمه الله تعالى وقدره فيسلم لقدر الله تعالى ويرضى به لكنه لا يحتج بالقدر على المعصية. So ito kailangan natin ito maunawaan sapagkat baka makaroon tayo ng kalituhan dito sa tinatawag na destiny. Sabi niya rito, lahat ng tao, bagaman lahat ng tao ay mayroong kagustuhan, no? Mayroon tayong kagustuhan, mayroon tayong free will, yung pagpili, no? Kung anong gusto nating gawin, masama o mabuti. Subalit ba'da an hadahu Allah ta'ala as-sabilain. So, yung ating kagustuhan na mayroon tayo at yung free will o kaya pagpili na mayroon tayo, ito ay nakadepende doon sa guidance ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan pinakilala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang masama, ito ang mabuti. So, ang tao na yun ay dapat siyang pumili doon sa masama at mabuti kung saan siya. Halimbawa, siyempre alam natin walang taong pipili ng masama. Subalit, kapag ang isang tao ay nagawa na niya yung isang gawain, pagkatapos niya mamili, so doon papasok yung tinatawag natin na kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, nariyan sa harapan natin ang masama at mabuti. Ngayon, mayroon kang free will, mayroon kang karapatan na mamili. Saan dito? Saan ang gagawin mo dito? Masama o mabuti? So pagkatapos mo magawa ang napili mo, so doon napapasok yung ibig sabihin yung ginawa mo na yon ay ayon sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi mo magagawa kung hindi ka pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sana naintindihan natin. Halimbawa, napili mo masama, na bagaman ito ay pinagbawan ni Allah subhanahu wa ta'ala, so yun ang iyong napili, yun yung tinatawag natin na kagustuhan mo na pinili yung masama,
So, yung paggawa mo ng masama ay pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi ka niya pinahintulutan dun sa pinili mo, so hindi ka makakagawa ng masama. Gayon din sa mga gawaing mabubuti. Okay. So, wabayyana lahu tariqain wa ma'a dhalika la yakhruju amma alimahu Allah ta'ala wa qaddara. Ibig sabihin, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala anong gagawin. Bago natin gawin yung masama, bago natin gawin yung mabuti, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala ano ang magagawa natin. Ano ang pipiliin natin dun sa mas mabuti at saka masama. Okay? Alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo makakalabas doon sa kanyang itinakda sa atin. Yung kanyang itinakda sa atin. Kung kaya, dapat sa isang Muslim, siya ay magkaroon ng taimtim na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Al-Qadar na kung saan hindi nais ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao ang masama, okay? Subalit hindi maaaring sabihin ng tao na wala akong dapat panagutan sa mga gawaing masasama sapagkat ito ay ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang kailangan natin iwasan, no? Ingatan dahil sinasabi rito, la yuhtaju bil qadari alal ma'siyah. Hindi marapat na ipangatuwiran ng sinumang tao na kaya nga siya gumagawa ng masama dahil pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pahintulot na pumili tayo sa masama at mabuti. Ngayon, ang pinili mo yung masama, no? So hindi mo po pwede sabihin na hindi ka parurusahan dito dahil ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Ikaw ang pumili sa masama na iyon, subalit kung hindi ka sinang-ayunan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa masama na pinili mo, so hindi mo magagawa yung masama. Nakuha natin? So iba yung pinili mo, yung masama doon sa pinahintulutan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. So at this, para medyo malinaw, dahil maaring medyo may pagkalito, no? Hindi lahat ng ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kailangan natin maintindihan. Hindi lahat ng pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, halimbawa, gumawa ka ng masama, yes. Pinahintulutan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa masama na ginawa mo dahil yun ang napili mo. Pero, tandaan mo, yung masamang ginawa mo ay hindi kaaya-aya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka lugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, dapat mong panagutan ito dahil ang ginawa mo ay hindi kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya naiibigan yung ginawa mo. Bagaman pinahintulot niya sa iyo, pero hindi niya naiibigan yung ginawa mo. Siguro, malinaw na iyon. So, yan ang paliwanag natin sa Al-Qadar. At kung mayroon tayong mga ilang katanungan, pwede kayong mag-iwan ng mensahe o di kaya magtanong sa ibang mga ulama natin. Mga kapatid, mayroon akong nabasa, sino yun? May nabasa akong nag-comment na sabi niya, saan ba yun? Pwede po ba makomment dito yung nas ng apat na paniniwala ng Al-Qadar? Okay, inshallah ipopost natin dyan yung apat na maratib na dapat nating paniwalaan dito sa Al-Qadar, no? Si Brother Hanif sa Iligan City. Okay, brother, inshallah ipopost natin dito. Okay. Tapos na tayo dun sa paliwanag natin sa 6 na haligi ng pananampalataya na kung saan sinasabi natin kailangan patatagin natin sa ating puso itong 6 na pananampalataya sapagkat hindi maaaring matawag o maging likas na Muslim ang sinumang Muslim na wala sa kanya ang itong 6 na dapat paniwalaan na nabanggit natin. Okay. So, mayroon tayong 5 minuto. Papasok tayo dito sa Nawaqidul Iman. Nawaqidul Iman, yung mga magpapawalang bisa
sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung anim na binanggit natin na dapat paniwalaan, mayroong mga dapat iwasan sapagkat ito ay makakasira dito sa mga pinaniniwalaan na tinalakay natin. Una, asyirkul akbar. Una, isa sa mga makakasira sa paniniwala natin ay yung pagkakaroon ng syirkul akbar, yung mabigat na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang syirkul akbar? Huwa an yuj'ala lillahi ta'ala niddun fi sifatihi wa istihqaqihi lil ibada wa tasarrufi fil kaun. Ang ibig sabihin na syirkul akbar, pinakamabigat na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung magtakda tayo ng sinasamba bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ating iniaalay ang anumang uri ng pagsamba dito sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kabilang sa mga magpapawalang bisa dito sa paniniwala sa sa paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang anumang uri ng pagsamba, kalimbawa yung pagpanunumpa, no? Imbis na kay Allah ka sumumpa, doon ka sumumpa sa mga awliya na nakalibing doon sa mga libingan. Doon ka sumusumpa sa mga jin o kaya mga inkanto. Doon ka sumusumpa sa mga anghel. So, kapag tayo ay sumusumpa sa iba, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang uri ng syirkul akbar na kung saan napakabigat itong kasalanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din yung mga iba pang mga pagsamba, no? Katulad ng panalangin, imbis na kay Allah ka humingi ng kapatawaran, doon ka humihingi ng kapatawaran sa kapwa mong tao, katulad ng ginagawa ng mga naniniwala sa pananampalatayang Kristyanismo, na imbis na doon sila humingi ng kapatawaran sa Diyos, doon sila humingi ng kapatawaran doon sa pare, yung tinatawag natin na kumpisal, no? Doon nila hinihingi yung kapatawaran na samantala ang paghingi ng kapatawaran ay karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng mga pagsamba na dapat sana kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito ay ginagawa natin doon sa iba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay maituturing na syirkul akbar, napakabigat na kasalanan na magpapawalang bisa sa ating pananampalataya. Pangalawa, ja'al wasitatin bainal khalqi wa rabbihim yustaghathu biha wa tu'badu min dunihi wa tusrafu laha al-qarabin. Kabilang din sa magpapawalang bisa sa ating pananampalataya ay yung magtakda tayo ng tagapamagitan sa pagitan natin at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ginagawa ng mga iba na yung kanilang panalangin ay idinadaan nila doon sa mga patay. Halimbawa, mayroon silang kinikilalang awliya, mayroon silang kinikilalang salih na nakalibing doon at doon sila pupunta. Tatawagin nila, ya salih, ya imam, itong panalangin ko ay iparating mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay kabilang sa mabigat na kasalanan sapagkat ang mga patay na nakalibing, wala silang karapatan na mamagitan sa atin at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sila ay nabubuhay, yes, pwede tayo lumapit sa mga imam, pwede tayo lumapit sa mga ustad, mga alim, para humingi tayo sa kanila ng ipanalangin mo ako kay Allah na gumaling ako. Ipanalangin mo yung anak ko na gumaling. Pwede yun, nung sila ay nabubuhay. Pero matapos na sila ay mamatay, ay nakalibing na sila doon sa libingan, hindi po pwede na pupunta tayo sa libingan nila at sasabihin natin, ya alim, ya ustad, ya sheikh, sabihin mo, iparating mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ako, o di kaya pagalingin ang aking sakit o aking anak na may sakit. Yan ay bawal na bawal yan. Gaya rin ang ginagawa ng ibang relihiyon na sa halip na direktahan ang kanilang panalangin sa Diyos, doon nila idinadaan sa propeta, no? Katulad ng mga iba na si Jesus daw ay tagapamagitan lamang, no? Yun ang katwiran ng iba. Sabi nila, hindi namin sinasamba si Jesus, bakos tagapamagitan lang sa pagitan namin at ng
Diyos Ama. Yun ang sabi ng mga ibang relihiyon. So ito ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya bingi, hindi siya naririnig niya tayo kahit anong gusto natin dalangin sa Kanya, maririnig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin kailangan na lumapit pa sa mga patay, tawagin si Jesus, tawagin si Propeta Muhammad at sinuwang propeta para ilapit niya tayo o dalhin niya yung ating panalangin sa ating tagapaglikha. So yun, pangalawa na yun, sa mga magpapawalang bisa sa ating pananampalataya, yung magtakda tayo ng tagapamagitan sa pagitan natin at si Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, muli na naman tayo magpapaalam. Hanggang dito lamang ang ating oras, 30 minutes ang inilalaan natin para dito sa lecture natin. Huwag nating kalilimutan para sigurado na tayo ay kabilang sa mga sumusubaybay na dito sa ating pag-aaral, na kung kaya kapag pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng certificate, ay pakicomment lang sa bawat video natin ang pangalan natin. Ito ay palatandaan na tayo ay nakinig at inshallah iipunin natin at lahat ng mga karapat dapat na mabigyan ng certificate dito sa pag-aaral na ito ay mapapabilang sila doon. So akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maraming salamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.